Good day everyone. This is the Group 4 presentation and we will discuss the timeline of ancient numerical systems. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sir Ces Dominic C. Sumilang at ngayon ay ipepresent ko sa inyo ang Egyptian numeral system around 3000 BC. Ang Egyptian numeration ay lumitaw sa isa sa earliest civilizations kasama na dito ang Nile River Valley around 3000 BC. Ang ginagawa nila dito ay nagkakaroon ng matatag na sistema para makapagbilang o di kaya makapag-record o tinatawag na record tracking. Ang Egyptians ay mayroon itong basis na 10 system na gumagamit ng hieroglyphs for numerals. Meron itong iba't ibang symbols at ano-ano nga ba ito? For 1 unit, ang symbol nito ay staff, ang 110 naman at ang symbol nito ay heel bone, ang 100 naman at ang symbol nito ay coil of rope, ang 1000 naman at ang symbol nito ay lotus flower, ang 10,000 naman at ang symbol nito ay pointing finger, ang 100,000 naman at ang symbol nito ay tadpole, at ang panghuli, ang 1 million naman at ang symbol nito ay astonished man. So ganito yung mga symbols na ginagamit. Ang ancient civilization ng Egypt ay nag-iwan ito ng malaking ambag at nagkaroon ito ng malaking impluensya sa kanilang field mismo. Ang ancient Egyptian ay nagtalaga ito ng mahahalagang bagay through modern mathematics. Kaya dito, mayroon silang kakayahan na makapag-solve ng mga problema o di kaya yung mga high level of complexity, which is may kakayahan silang makapag-solve ng problems with a high level of difficulty. Ang Egyptian number system naman ay mayroon itong base na additive system. Gumagamit ito ng hieroglyphs for each power ng 10 at may lock ito na 0. At kaya dito, nagkaroon ito ng transitioning to a modern numeration, which is yung Hindu-Arabic number system na kinakailangan na ipagsama at ipag-add ng values ng mga symbols na ito. So, ang next naman ay Babylonian numeral system. Gumagamit sila ng batay 60 at 2 ang simbolo. Patay yung kalso para sa 1 o tinatawag na vertical wedge. Pahilis na kalso para sa 10 o a corner wedge. Ito ang kauna-unahang positional na sistema. Ang halaga ay nagbabago depende sa pwesto ng simbolo. Wala silang tunay na zero noon. Puwang muna ang ginagamit sa bakanting pwesto o gumagamit lang sila ng mas malaking puwang sa pagitan ng mga simbolo. Pinili ang 60 dahil madali itong hatiin ng pantay sa 2, 3, 4, 5 at 6 and so. Napakagamit sa kalakalan at pagsukat. Hanggang ngayon, galing pa rin dito ang 60 segundo sa minuto, 60 minuto sa oras at 360 degree sa bilog. Ang lohika nito ang naging pundasyon ng pagbibilang natin ngayon. Hello everyone, I'm Catherine Misa Herenya and I will be discussing the Roman numeral system. Origin and civilization created around 500 BCE by ancient Romans from an early tally marks used across their empire for over 1,500 years. Next is symbols used. As you can see sa kanang bahagi ng video, makita nyo yung mga symbols na ginagamit nila or yung mga tally marks. 1 for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, and M for 1,000. So, ano nga ba yung mga contributions nila sa mathematics? It was the first standardized number system across a huge area. Ginagamit nila to upang mapaayos yung mga kalakalan, buwis, at yung mga talakan. Next naman is yung transition to modern numeration, replaced by the easier 0 to 9 Hindu-Arabic system from the 1200s onward. Ginagamit na lang ito for clocks, dates, and mga titles.
Good day everyone. My name is Emerson Sansaulog and I will discuss Greek numerical system. Origin and civilization. Nagmula ang ancient Greek numerical system sa sinaunang Greece noong bandang ika-8 siglo BCE. Mayroon silang dalawang pangunahing sistema ng pagbibilang, ang Attic numerical system para sa kalakalan at opisyal na talaan, at ang Ionic numerical system na karaniwang ginagamit sa matematika at edukasyon. Symbol use. Sa Ionic numerical system, gumagamit ang mga Griego ng mga titik ng kanilang albabeto bilang simbolo ng mga numero. Halimbawa, ang A o A, alpha, ay katumbas ng 1. B naman o beta ay 2. At Y o gamma ay 3. Mayroon din silang mga espesyal na simbolo para sa ibang halaga ng numero. Contribution to mathematics. Malaki ang naging ambag ng mga sinaunang Griego sa matematika. Sila ang nagpaunlad ng geometry, mathematical proofs, at logical reasoning. Ang mga mathematician tulad nila Pythagoras, Euclid, at Archimedes ay nakagawa ng mga konseptong ginagamit pa rin sa matematika hanggang sa kasalukuyan. Transition to modern mathematics. Sa paglipas ng panahon, napalitan na ang Greek numerical system ng Indo-Arabic numerical system o ang mga numerong 0 hanggang 9 na ginagamit natin ngayon dahil mas madali itong gamitin sa pagkukwento. Ngunit ang paraan ng pag-iisip at mga prinsipyong matematikal na pinakilala ng mga Griego ay naging pundasyon ng modernong matematika. So good day everyone, no? So ang i-explain or ipapaliwanag ko naman ay tungkol sa Indo-Arabic numerical system, no? Ito ang pinagmulan ng mga numero na ginagamit natin ngayon araw-araw. So nagsimula ito sa India noong 1st hanggang 4th century CE. Nakalaunan ay pinaunlad ng mga scholar na tulad ni na Al-Khwarizmi at Al-Kindi. At dumating sa Europe, dinala ito ni Fibonacci sa kanyang aklat na Liber Abaci noong 13th century. Simula noon, doon na nabago ang paraan ng pagbibilang at pagsusulat ng mga numero. Ang sistemang ito ay gumagamit ng 10 numero, 10 numbers, 0 hanggang 9. Ang halaga ng bawat number ay nakadepende sa pwesto nito. Merong ones, tens, and hundreds. Ang 0 ang pinakamahalaga dahil tumutulong ito para mas madali ang pagbibilang. Dahil dito, mas madali ang pag-add, pag-minus, pag-multiply at pag-divide. Naging basihan din ito ng algebra, calculus, at modernong computation. Kaya hanggang ngayon, ang Indo-Arabic numerical system, numeral system, pa rin ang ginagamit sa buong mundo. Sa math, science, at technology. So, yun lang. Maraming salamat po.